Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Huwebes, Pebrero 26, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Mayor Gasatayan, lubos ang pagpasalamat kay PBBM sa buling nga dalasang programa nga sa Bagong Pilipinas sa bawat bayan makikinabang. Possible investment gikan Canada gina-explore sang Iloilo Provincial Government. Iloilo City ginlunsar ang labing unang Nano Enterprise Ordinance. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Gasataya, lubos ang pagpasalamat kay PBBM sa buling kadalasang programa nga sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Detalye sa balita, JP Helvas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Lubos ang pagpasalamat ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa national government sa pagpanguna ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. bangod sa bulig sa syudad, pinaagi sa Local Government Support Fund sa dalom sang programa nga sa Bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang. Suno sa alkalde, magluwas sa dugang nga bulig pinansyal para sa magakinahanglan nga residente, dako man ang bulig sang pondo para matuman ang pila ka prioridad nga programa sa gobyerno, ilabi na sa infrastruktura. Samtang ginpaambit ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga mahimo magbaton sang 342 milyones pesos nga balor sang bulig ang provincial government sa dalom sang programa. Suno sa gobernador, 50% sa mabatong nga pondo ang gamiton para sa rice distribution program, samtang 50% naman para sa mga proyekto pang infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Possible investment gikan Canada gina-explore sang Iloilo Provincial Government. Detalye sang balita, Hope Torre. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakigsapol si Governor Arthur Defensor Jr. kay Senior Trade Commissioner Janine Fiedler sa Embassy of Canada para sa posibilidad sang investment gikan sa Canada sa Iloilo, partikular sa pagpasangkad sang agri-food industry sang probinsya. Ginpakigbahin ni Defensor mga kusog sang Iloilo, ilabi na bilang isa ka agricultural province kay ginpahayag ang kinanglanon sang investment sa value chain development kag food processing. Sandik sa provincial government, nagpasalig si Ms. Fiedler na ipakilala sa Canadian investors ang Iloilo. Ginistoryahan man sa Sinapol ang possible partnership sa duha ka lugar sa digital health, business process outsourcing, smart cities kag solid waste management. Ara man sa Sinapol si Trade Commissioner Dodgy Fabian sang Embassy of Canada. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City ginlunsar ang labing unang Nano Enterprise Ordinance. Detalye sang balita, Emmy Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Ginunsar sang Iloilo City Government ang 11 sini nga Nano Enterprise Incentives Ordinance agud buligan ng mga magagmay nga negosyante sa syudad sang Iloilo. Ang mga nano entrepreneurs ginabugusan sa mga magagmay nga mga negosyante kag business owners, kaangay sang sari-sari store owners, karinderya, parlors, repair shops kag iban pa. Kung sa diin ang ilang nga kapital wala nagalapaw sa 250,000 pesos. Ang launching ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, Councilor Miguel Treñas, mga opisyalas halin sa Local Economic Development and Investment Promotion o LADIP Office, Department of Trade and Industry, PCCI Iloilo, Bankers Association of Iloilo, partner institutions, kag mga nano entrepreneurs sa syudad sa Iloilo Freedom Grandstand sang Huwebes. Sa iya nga mensahe gintayag sang alkalde nga ginpamatian kag ginakilala sang lokal nga panguluhan ang kontribusyon sa mga nano entrepreneurs. Ginatag sang alkalde nga ang ordinansa nga ginaprubahan sang Disyembre sang tinakdan nga tuig kag ginpropose ni Councilor Miguel Treñas ang magahatag sang graduated discount sa regulatory fees kag business permit sa nano entrepreneurs. Dugang pa sang alkalde, hindi lamang diskwento ang ihatag sang programa. Lakip man diri ang training sa merchandising, financial literacy, kag pagdumala sang negosyo nga pareho sang modelo sang Negosyo Academy. Ang mga makagraduate sa programa makabaton man sang 5,000 nga dugang nga kapital bilang bulig agud mapasanyog ang ilang nga negosyo. Samtang magluwas sa launching may ginpahamtang man nga mga booth ang mga partner institutions agud makabulig sa mga nano entrepreneurs. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Landslide sensor sa tubungan ginpaidalom sa regular maintenance. Detalye sa balita, Hope to the channel. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpadulungan sang Barangay Local Government Unit kag Landslide Early Warning Committee para sa regular maintenance ang landslide sensors sa Barangay Bolok sa Tubungan, Iloilo. Pinaagi sa regular maintenance, masiguro nga permi husto kag masaligan ang early warning system sa komunidad. Kung may mga nakita naman nga guba o kung hindi maayo nga kondisyon sa sensors sa inyo lugar, sarang ini i-report sa Local Government Unit ukon sa LEWC para gilayon ini nga maaksyonan. Naibaluan ang Dynaslope landslide sensors ang gindisenyo kag gindevelop sang Filipino engineers. Padayon ini nga gina-upgrade para sa husto nga datos. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nakabalhag sang 3 ka volcanic earthquake ang FIVOG sa Bulkang Kanlaon sa makaligon nga 24 oras. Ang 373 ka tonelada ang na-monitor nga sulfur dioxide flux sa Kanlaon sa Pebrero 25 sa gihapon nagkababin sa alert level 2 con moderate level of volcanic unrest ang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. bulig sa hindi nga libre nga hybrid seed kag mekanisasyon dako nang inbulig sa patubas sa mga mangunguma sang riyon. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tugal ni Marcel Arsenas ang Balingasag Kwartero Kapis kag membro sang Maindang Balingasag Masagana Rice Cluster nga nagdangat sa 242 ka sako sang palay ang iya nangin ani. Ginkalipay naman nga nabaligyan ni ini sa balor nga 18.50 pesos kada kilo. Suno kay Arsenas, dako nga bahin sang sini nga kadalagan ang libre nga hybrid nga binhi kag mekanisasyon halin sa DA pati na sang pagsunod niya sa nakaangay nga teknolohiya sa pagtanom. Kaangay ni Arsenas, dako man ang nangin kontribusyon sang libre nga hybrid nga binhi halin sa DA sa ani ni Ryan Guantea katapos ang Agba Cluster sa Concepcion, Iloilo. Malipayon man ini bangod yara sa 16.20 pesos kada kilo ang baligyaanay sang iya naging ani. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. numeros ang naka-early register sa school year 2026 to 2027
Mas nagdamo ikumpara sa naka-early registers sa school year 2025 to 2026. Detalye sa balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas Report. Mas madamo ang nakapa-early register sa school year 2026 to 2027 ikumpara sa nakapa-early register sa school year 2025 to 2026. Ginpahayag ni Hernan Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas, apisar nga wala pa nagtakop ang early registration, yara na sa 178,351 ang naka-early register ng incoming kindergarten, grades 1, 7, kag 11 as of 11 a.m. sa February 26, nga mas mataas ang sa 163,316 lang nga nakapa-early register sa school year 2025 to 2026. Isa sa mga nakita nga rason kung nga mas madamo ang nakapa-early register sini nga tuig, amo ang temprano kag sige-sige nga pagkampanya sang DepEd Western Visayas kag mga buluthuan. Sa masobrang 178,000 nga nakapa-early register, masobra sa 32,000 ang naka-early register sa kindergarten, masobra sa 49,000 sa grade 1, masobra sa 48,000 sa grade 7, kag masobra sa 47,000 sa grade 11. Tugtog Pebrero 27 na lang ang early registration para sa school year 2026 to 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Serenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Deadlines ang early registration sa kabataan nga incoming kindergarten, grades 1, 7, kag 11 sa pampubliko nga bulutuan tubtub na lang Pebrero 27 sunod sa DepEd Western Visayas. Detalye sa balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas Report. Wala na sang extension sa hiwatong nga early registration sa kabataan nga incoming kindergarten, grades 1, 7, kag 11 sa school year 2026 to 2027 sa mga pampubliko nga buluthuan. Ini ang pahayag ni Hernan Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas, kag sunod sa iya tubtub Pebrero 27 na lang ang early registration. Madumduman nga nag-umpisa ang early registration sa January 31, 2026 kung sa diin tinutuyo sini nga preparahan ang mga gamit sa eskwelahan sa pagbukas ng school year 2026 to 2027. Ginhaylo na eskular ang mga ginikanan sa mga incoming kindergarten, grades 1, 7, kag 11 nga maghingagaw parehistro tubtub sa Biyernes bangod bukas pa sa pagbaton sa Basic Education Early Registration Form tubtub 5 sa hapon ang mga buluthuan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Serenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, Councilor Rex Sarabia ginbuyagyag ang malapnaon nga budget crisis sa mga barangay kay SK sa Iloilo City Council. Mapatigan sa investigation in aid of legislation. Detalye sa balita, Emiro Santiago. Radyo Pilipinas Report. Ginbuyagyag ni Councilor Rex Marcos Sarabia nga yara sa malapnagon nga budget crisis ang mga barangay kag sangguniang kabataan sa syudad sang Iloilo. Sa iya nga privilege speech sa session sang City Council sang Huwebes, naalarma ang opisyal matapos madiskobrehan nga madamo sang SK Councils kag kabarangayan sa syudad ang napaslawan nga magpasar sang ilang nga annual budget sa 2026 pati na sa mga tinalikdan nga tuig. Base sa datos nga iya nakuha sa City Accounting Office kag City Budget Office, sa 180 ka barangay sa syudad, yara lang sa 12 ang may ara sa approved annual budget sa bunga tuig. May 33 man ka barangay nga wala na aprubahan ang approved operative budget sang tinakdan pa nga tuig sang 2025. Ginpayag niya nga mas malala pagid ang sa SK Councils mga duha lang ang may approved 2026 budget kag 94 naman ka SK Councils ang wala sang naprubahan nga annual budget sang 2025. Sa kabugusan, yara sa 168 ka kabarangayan sa syudad ang nag-ooperate sa re-enacted budget sa bunga 2026. Iya nga ginpathag nga kun ang SK Council kag ang barangay mapaslawan nga makapasar sang annual budget, mag-ooperate sila sa re-enacted budget nga limitado lang sa mandatory kag essential operational expenses. Bangod sini, wala sang mga bago nga programa, proyekto, wala sang capital outlay, salary increases kag social services. Sunod sa opisyal, yara sa malapnagon kag malala nga budget crisis sa mga barangay kag SK Council sa syudad, kung sa diin ang kaluluoy ang mga pumuluyo nga nagabayad sang buwis
kag wala ginabalik ang mga serbisyo sa barangay level. May kaangtanan sinigin duso ni Sarabia ang resolusyon nga nagapatawag sang investigation in aid of legislation sa tanan nga barangay kag SK Council sa syudad nga ginaprubahan man sang konseho. And SK councils in the city, the backbone of public service, have been in a widespread budgetary crisis. What kind, you may ask? Possibly the worst kind conceivable. When approved budgets or funds are lacking, it can be remedied by austere measures, efficient resource allocations, and perhaps supplemental aid from the Iloilo City Government. Ang kabayan sang privilege speech ni Councilor Rex Marcos Sarabia para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapatuman sang ganban ang Philippine National Police sa isla sang Boracay bilang kabahin sang security measures para sa iwaton nga ASEAN meeting sa isla. Sa idalom sang ganban, suspendido ang permit to carry firearms outside of residence sa Boracay halin Pebrero 28 tubtob Marso 8. Mga miyembro sang PNP, AFP kag iban pa nga law enforcement agencies nga naka-duty ang otorisado lang nga magdala sang armas. Katuyuan sa siyam ka adlaw nga ganban nga masigurong katawhay samtang ginapatigan ng ASEAN meeting sa Boracay. Nagapanawagan ng kapulisan sa suporta kag kooperasyon sang publiko agad maging matalunsay ang paghiwat sang ASEAN meeting sa isla. May duha ka ASEAN meeting nga paghiwaton sa isla inang meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management Working Group on Prevention and Mitigation sa Marso 2 tubtob sa ISIG ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration and related meetings. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patay ang punong barangay sa Barangay Ginutan San Joaquin matapos matiruhan sa sulod sang Ilabalay, Huwebes, Pebrero 26. Suno kay IPPO spokesperson Lieutenant Colonel Rolando Aranio, nakabati ang bata sang biktima sang lupok. Alas 2:30 sang kaagaw na pangula niya man inigin o sisa gid kag nagbalik sa pagtulog. Sang nagbugtaw ini mga alas 5:30 sang aga didto na tukiban sang bata nga wala na sang kabuhi amay nga nagahamyangon. Sa nagluntan nga insidente, nagpatigayon sang investigasyon ang kapulisan nga nagpadulong sa crime scene, ang scene of the crime operatives. Nagmando naman si IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan sa kapulisan nga maghiwat sang tulid nga investigasyon na sa natabo nga shooting incident. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD-NIR nakapanagtag sa masobra 325 million emergency cash assistance sa mga napektuhan sa Baguio Tino sa mga hinigaran Isabela kag La Carlota City. Detalye sa balita, Marian Grace Saranya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakapanagtag na sa masobra sa 325 million pesos na emergency cash assistance ang DSWD Negros Island Region sa mga naapektuhan sa Baguio Tino sa mga munisipalidad sa Hinigaran, Isabela kag La Carlota City. Sa datos ang DSWD NIR, masobra sa 52,000 ka mga benepisyaryo ang nakabaton sang assistance sa idalom sang emergency cash transfer o kon ECT program. Sa Banwa sang Hinigaran, naglabot sa masobra 22,000 ka benepisyaryo ang nakabatong sang assistance kung sa diin naglabot sa masobrang 138 million pesos ang na-disburse. Sa Isabela, naglabot sa masobra 14,000 ka benepisyaryo ang nagbatong sang assistance kung sa diin naglabot sa masobra sa 94 million pesos ang gindisburse ang DSWD NIR. Kag sa La Carlota City, may masobra sa 15,000 ka benepisyaryo ang nagbatong sa kabugusan nga 92 million pesos. Nagbaton sa tig 5,369 pesos ang mga slightly damaged ang balay, kag 10,325 pesos naman ang ginbaton sa mga severely damaged. Nag-umpisa ang rollout ng assistance sa February 12, kag magapadayon pa ang pagpanagtag sa mga natumoy nga lokal nga panguluhan sa NIR. Ang inisyatibo kabayan sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga maghatag sang assistance sa mga naapektuhan sang mga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 3,000 nga senior citizens sa Pasig City nagbato sa stipend sa idalom sang Social Pension Program for Indigent Senior Citizens. Detalye sa balita, Marian Grace Saranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang stipend ang masobra 3,000 nga social pensioners ang DSWD sa syudad sang Pasig. Kada isa nagbaton sang tig 3,000 pesos nga stipend para sa first quarter sang 2026 o kon 1,000 pesos kada bulan sa idalom sang social pension program for indigent senior citizens.
Magluha sa payout, nagiwat man ang DSWD Field Office 6 sang orientasyon kag verification sa mga mayor nga social pensioners sa Barangay Arak Cluster pinaagi sa basta beripikado, mabilis ang serbisyo o kon BBM serbisyo. Gimpahayag ni DSWD 6 Regional Information Technology Officer 2, Anilo Luis Barion nga tinutuyo sang BBM serbisyo nga manigawan ang pagpanunto, pagdoble-doble kag para sa mas epesyente nga pagdulong sa mga serbisyo. Target nga ma-verify sa BBM serbisyo ang tanan nga kliyente sa rehiyon sa idalom sang 4Ps, walang gutom program, sustainable livelihood program, supplementary feeding program kag ibang pang programa sang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, 4 ka centenarian sa Bacolod City nagbaton sang cash incentive. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang cash incentive sa dalom sang Centenarian Benefit Program ang 4 ka centenarian sa Bacolod City. Ini ginalakipan ng Lourdes Panisales sang Tangub, Margarita Sentesera sang Alihis, Nena Celis Preta sang Estefania, kag Lourdes Abaygar sang Takuling. Ang 4 ang nagbaton sang benepisyo nagabalor sang tig 1,200,000 ka pesos. Pinakulihing nga nagbaton sa nasambit nga benepisyo si Nanay Lourdes nga nagtrabaho bilang bookkeeper sadto. Sa pagparabot sang ayuda, tuman ang pagpasalamat sa pamilya Abaygar bangod may magamit na sila para sa mga kinahanglanon ni Nanay Lourdes nga nagasuprer karon sa demensya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang isa ka high-value individual sa ginpatigayan nga buy-bust operation sa Barangay Lawaan, Rojas City. Ang subject sa operasyon ginkilala nga si Elias Papanort, 37 anyos, kag residente sang President Rojas Capiz. 60 grams ang shabu nga may standard drug price nga 408,000 pesos ang nakumpiska sa kapulisan sa sospek. Gintingog nga pwersa Capiz PPO Provincial Drug Enforcement Unit ng Philippine Drug Enforcement Agency Capiz Provincial Office ang nagpatigayon sang operasyon. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sang mga sospek. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 34 ka konduktor o passenger assistance officer sa mga transport co-op ginpaidalom sa conductor theoretical course. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakigsapol ang Land Transportation Office Negros Island. Ginpaidalom sa paghanas ng 34 ka aplikante sa conductor's license pagi sa conductor's theoretical course. Ang seminar ang ginpangunahan sa LTO6 nga nagatuloy sa pagtudlo sa mga konduktor o kunpaw sang ihibalo na hanungod sa passengers safety management sang cargo, safety sa public utility vehicles, proper collection sang plete, kag paghatag sang diskwento sa priority passengers kag madamo pa. Nakip sa mga nagpaidalom sa training seminar ang mga PAOs gikan sa MITS Co-op, Valyacar Transit Incorporated, Molo Transport Cooperative, kag iban pa nga transport co-op sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO-NIR nakigsapol sa mga driving school agud istoryahan ang pagtanyag sang libre nga theoretical driving course. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Nakigsapol ang Land Transportation Office Negros Island Region sa pagpamuno ni OIC Regional Director Jack Conlu. Kaupo ng mga driving school sa rehiyon sa diin na istoryahan ang pagpasanyog pa sa driver's education sa Negros Island Region. Isa man sa highlights ang sinapol ang ginadusong nga free theoretical driving course sa mga driving school para mapasangkad pa ang quality driver education kag mas mangin accessible. Ginhiwat ang meeting sang Pebrero 26 sa siyudad sang Bacolod nga gintambungan sang 17 tanan ka mga driving schools ang ginalakipan sang Western Visayas Driving Institute Corporation, Fast Driving, Great Lights Driving School, K-Shine Star Driving School, BMB Western Driving Institute, MAPD Driving School, PTL Driving School, Mabuhay Driving Lesson Academy, South Negros Oriental Representatives Learn Fast Driving School, Strong Wheels, BXY, Easy Drive, Far East Driving,
MRG kag iban pa. Ginpahayag ni Director Conlu paagi sa pagpasanyog sa mga driving schools mapasangkad man ang kalidad sa mga luyag mangin driver sa palaabuton. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Slalom race gindugukan sa distrito sang Arevalo kawain sa mga aktibidad sa Parao Regatta 2026. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagumpisa na mga aktibidad sa Parao Regatta Festival 2026 sa Iloilo City. Naghiwat sang slalom race o kon karera sa mga magagmay nga parao sa Villa sa distrito sang Arevalo. Suno kay Imelda Kilwagan, technical official sa kompetisyon, yara tanan sa 39 ka mga teams sa nagpasakop sa diin mayara sing 3 ka kategorya sa diin nagikan pa sa nagkalain-lain nga lugar sa Region 6 ang mga nag-intra sa kompetisyon. Magluwas sa Parao race nga ginadagsa sang madamo nga mga turista. Lakip man sa ginabantayan ang aktibidad kasubong sang Pinta Tao Contest, Lighted Parao, Lechon Festival, kag ang Sinamba sa Regatta. Sa maabot nga Domingo, Marso 1, hiwaton ang highlight sang Parao Regatta 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Banwasang San Joaquin may handom nga gusto malabot inyang Tigulo nga tourism capital of the South. Detalye sa balita, Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa southern stretch sang Iloilo ang banwa sang San Joaquin may handom nga gusto malabot ina ang Tigulo nga tourism capital of the South. Bangod man sang nagalab ang listahan sa mga lugar, festival, marine protected areas kag pilgrim sites nga nagaganya tuig-tuig sang madamo nga bisita, nagapati ang mga lideres sang San Joaquin nga handa naman ang banwa nga mag-angkon sang dako nga lugar sa mapa sang turismo. Sa programa Tukib sang Radyo Pilipinas Iloilo ginpahayag ni Ms. Jel Laika Sige, Tourism Officer Designate nga plano sang ila alkalde Attorney Joe Abad Lazaro Jr. nga makilala ang San Joaquin bilang tourism capital sa Southern Iloilo. Pahayag ni Sige, madamo sang pwede makita kag matilawan sa ila banwa. May ara sang faith-based attractions, sugar retreat kaangay sang ila sikat nga bandi industry, matinlo nga baybayon resorts kag mga ginapabugal nga nature kag community-based tourism. Hagod makuha ang Tigulo porsigido ang LGU nga pabaskugon pa ang ila turismo, ilabi pa nga may mga emerging attractions naman ang banwa. Ginpasalig ni Sige nga sa pihak sang pagdamo sang tourist arrivals sang banwa, ginasiguro sa gihapon nga balanse ang tanan. Kabahin sini, ginaduso sang Tourism Office nga ang 15 ka marine protected areas sa San Joaquin mangin community-based tourism. Apang ang dala na good mangin tourism capital of the South, hindi mangin madali bangod sang posibilidad sang kompetisyon sa mga kaiping nga banwa. Nasa karon nagapanikasugman agud mapasangkad ang turismo sa ila taksa ka lugar. Kumbala pasugtan sang iban nga banwa ang San Joaquin nga kwaon solo ang corona, nagapabilin pa nga pamangkot. Pero ang sigurado subong ang paindis-indis nga mangin preferred destination nagahatag sang bag-o nga inspirasyon, enerhiya kag paglaom sa nabagatnan nga bahin sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechan, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsugod na ang selebrasyon sa 11 nga college days ng College of Computing and Informatics kung CCI sang Iloilo Science and Technology University sa mga Webes, Pebrero 26. Ang selebrasyon ng umpisa pinaisi sa kamisa ay sundan sa masadyang nga paradang magalawig tubtob Pebrero 28. Ang aktibidad ng pasakupan sa mga estudyante sa Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information Technology ug Information Systems. Kaduan sa parada, nagpasundayag man ang mga estudyante sa ila talento sa pagsaot sa giniwang street dance competition. Magluwas sa mga estudyante. Aktibo man nga nagpakigbahin sa selebrasyon ang mga manunudlo sa kolehiyo. Opisyal nga ginlunsar ang CCI bilang pinakabag-o nga kolehiyo sa ECETU sa July o Hulyo 18, 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:37 sa hapon. Kagamihan manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Biyernes o kon Huwebes, Pebrero 26, tuig 2026.
Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul, Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo